Ecclesiastico, Sirach chapter 38 verse 9. Anak ko, kapag nagkasakit ka, huwag mo iyong ipagwalang bahala. Dumalayin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. Yun ang unang gagawin daw pag tayo nagkasakit. Alam niyo po bakit itong malakas na mensahe sa akin talaga? Sa paghahayo ko talaga, halos 90% na encounter ko, karamihan may karamdaman. May sakit talaga. Yung physical na sakit. Nung isang araw, nag-attend ako sa isang prayer meeting. Karamihan ng mga nag-attend, may karamdaman talaga. Merong isa na yung tuhod niya, dinugtungan ng bakal. No? Yung isa, may sakit ng cancer sa breast. No? Tapos, wala na silang pinag-uusapan, kundi yung mga karamdaman talaga. At naawa ako sa kanila kasi para bang ang dating sa akin parang galing ako ng Australia kasi nagpatingin ako sabi ng ganito, meron daw akong sakit sa ganito, sakit sa yung katawan. Para bang bakit kahit pumunta ka sa ibang bansa, kahit gaano pa kagaling ng mga doktor, pupuntahan mo, kung hindi yan ang gusto talaga ng Diyos na pagalingan ka, walang mangyayari. Habang nakikinig ako sa kanila, naawa ako sa kanila, isa lang ang ating takbuhan una. The first thing na gagawin natin ay manalangin. Kaya binalikan ko po yung Ecclesiastico chapter 38. Di ba sabi dito, anak ko, kapag nagkasakit ka, huwag mo iyong ipagwalang bahala. Dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. Hindi yung pag nalaman na may karamdaman ka, isipin mo na kaagad, saan kaya ako puntang doktor? Tanong agad-agad tayo na, sino bang alam mo doktor na magaling sa breast? Sinong doktor na alam mo mas magaling sa buto? Mga ganong iba-ibang klase na doktor ngayon Hindi kagaya nung araw, ang doktor namin isa lang. Pag magkasakit ka, bibigyan lang kami ng gamot na nakabalot sa grade 1 na papel. Pero, di ba, sa ating pananampalataya na ang Diyos lang talaga makapagpagaling sa atin. Sinabi naman dito talaga, dumalangin ka, yun po na una nating gagawin. Una nating isipin na, hindi naman natin pwedeng pabayaan ang ating karamdaman. Kasi talagang disturbing naman yun Masakit nga lang ang ulo mo, lalo ng ngipin. Pag sumakit ang ngipin mo, di ba, sabi nila, buti para sumakit ang ulo, wag lang daw ang ngipin. Diba? Pwede lang, i-plies na lang kaagad para mabunot na. So, sabi, huwag niyong ipagwalang bahala. Dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. Pangalawa, sabi niya, pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong buhay ka, linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. Isa sa rason bakit tayo nagkasakit, hindi naman to galing sa Diyos ang sakit natin. Pinapayagan lang to ng Diyos dahil kung hindi naman papayagan ng Diyos na magkasakit tayo, hindi naman tayo lalapit sa Kanya. Amen ba? Kanina nung sa prayer meeting natin, may lumapit sa akin. Ang laki na ng leeg. Tapos, yung sabi ko, alam mo na, niresitahan ko naman sa reseta ko na magsimba araw-araw, mangumpisal muna. Yan ang reseta ko. Kailan ka ba? Kasal ba kayo? O nagsimba ba kayo paglinggo? O kailan ka huling ng umpisal? Yan mga, mga liturhiya ko Tapos sabi ko, bukas, tama-tama may Life in the Spirit seminar. Mag-attend ka. Sabi naman ng babae, maglaba daw siya. Ay, hayaan mo ng laba na yan. Kaya, kasi may karamdaman na nga, hindi pa tayo lalapit, Hindi pa lalapit. Di ba sinabi dito, pagsisihan mo ang iyong mga kamalian, hindi mo talaga maramdaman ang tamang Kristiyano, tamang pagka-Kristiyano, pag hindi ka maka-attend ng Life in the Spirit seminar. Di ba? Karamihan na sa atin nakapag-attend ng Catholic Life in the Spirit seminar. Ano bang naramdaman natin? Di ba? Alam na natin ang direksyon. Di ba? Kapag naka-attend ka ng Catholic Life in the Spirit Seminar, unang mangyayari sa atin, magkaroon tayo ng direksyon ang buhay natin. Kaya nga, namimilit talaga ako doon sa lumapit sa akin kanina. Dalawa yung lumapit Yung isa, may problema naman sa asawa niya. Sabi ko, brother, kayang-kaya ni Lord dyan. Sisiw lang yan kay Lord. Mag-attend ka bukas ng Life in the Spirit Seminar.
may trabaho daw siya. Ay, nako. Sarap sabi, bahala ka na nga sa buhay mo. Pero, hindi eh. Sabi ng Panginoon, no, maawa daw tayo at mahabag tayo sa mga tao na mga bulag pa at bingi pa sa salita niya. Kaya, inaalaw talaga, no, pinapayagan talaga ng Diyos ang karamdaman at problema para tayo lumapit sa Kanya. So, yun po ang pangalawang gagawin natin, pagsisihan natin ang ating mga kamalian at magbagong buhay ka. Linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. Pag tayo po'y may karamdaman talaga, after tayo manalangin, no, sigurado magmensahe naman si Lord sa atin na marami din tayong nagawang kasalanan. Sabi nga po sa Romans 3:23, lahat daw tayo ay hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. All men have sinned. Lahat daw tayo ay makasalanan. Lalo na kung nakalimot ka na sa ating Diyos na hindi ka na siguro nagsisimba. Baka yung naging priorities natin mga biyaya na bigay sa atin ng Panginoon. Sa halip na yung may-ari ng biyaya ang ating bigyang tuon. Nasaan ba mga tao ngayon? Diba? Marami mga tao ngayon, inaambisyon na lang makapuntang ibang bansa. Tapos wala rin naman mangyayari. Pagdating dito, ubos din sa kapasalubong. No, buti kung natuto na sa kagaya sa tinuturo sa atin na mag-ikapo. Sigurado, makasave yan. No? The more na mag-ikapo tayo, makakasave tayo.